Another day, another EJ therapy session. Miyerkules na naman nga at araw na naman nga ng therapy ni EJ. Kaya ayan, maaga nga akong gumayak dyan. Kumain na nga din kami. Hindi ko na nga lang nakuhanan ng video kasi nagmamadali nga ako. Dahil pag weekdays nga, kami nga lang ni EJ yung magkasama sa therapy niya. Dahil yung daddy niya nasa work nga at kailangan niya kumayad para may pambayad sa therapy niya. Bago nga ako gumayak, ibinisan ko nga muna si EJ at andun nga siya sa kwarto at naglalaro nga. Iipitan at sasapatusan ko na nga lang siya pagkatapos kong gumayak. After ko nga matapos gumayak, eto nga't bumaba na nga kami dito sa first floor kasi kanina pa nga nagliligalig tong batuta na to at gusto nga bumaba. Alam na alam niya na kasi na sa tuwing bibihisan ko siya, aalis nga kami ng bahay. At dito ko na nga din siya inipitan at natuwa naman ako kasi hindi nga ako nahirapan sa pag-iipit sa kanya. Madalas kasi sobrang likot bago matapos sa ilang minuto. Yung patapos pa lang ako pero atat na atat nang makawala. After ko nga siyang matapos ipitan, ayan at sinuotan ko na nga siya ng medyas at sapatos niya. Ito yung trip na trip niyang sapatos kasi umiilaw nga. 2 years old na nga pala yung baby ko at 10 months old po siya nung nag-start siyang mag-therapy. Dahil na-diagnose siya ng microcephaly plus HIE. Opo, 2 years old na po yung baby ko pero still hindi niya pa po kayang lumakad mag-isa. Grabe yung ligalig niya dyan after ko nga siyang buhatin kasi nga gusto pa niyang maglakad pero nandyan na nga yung service namin. Dahil nga nasa trabaho yung asawa ko every weekdays, ayan, at kumuha na nga lang kami ng service para ihatid sundo kami sa therapy center ng anak ko. Medyo na-traffic kami dyan pero okay lang kasi nga itong batang to, mahilig nga itong matulog sa biyahe at mahaba-haba pa naman yung oras kaya walang problema. After nga dun sa traffic, ito nga't nakarating na nga din kami. Yes, dito nga po sa ospital na to, nagte-therapy yung bebe ko. Nag-undergo yung bebe ko dito ng occupational therapy every Wednesday at Friday nga po. After nga ng weekdays niya dito, yung occupational therapy niya, meron din siyang pinapasukan na physical therapy po. Every Saturday naman yun at sa ibang center naman po siya. Dati dito siya nagpipiti pero dahil nga na-observe namin na iba't ibang nga pong therapist yung humahawak sa kanya, nilipat namin siya na ibang center para dun sa kanyang physical therapy. Kahit nga traffic, eto at napaaga pa nga kami kaya ayan, naglaro-laro nga muna, pinalakad ko muna siya at tuwang-tuwa nga siya every time nga na maglalakad yan. Sobrang excited na nga ako na makalakad yung bebe ko mag-isa kasi nga yung hindi pa nga niya kaya maglakad mag-isa kung saan-saan na nga niya gusto pumunta, lalo pa nga kung kaya niya na maglakad mag-isa at sigurado nga habol tayo doon. After nga namin maglakad-lakad at lumabas na nga din dyan yung therapist niya at kinuha na nga din. Hindi ko na nga lang napakita sa inyo kasi bawal nga po. Tanda ko dati, kasama nga po ako sa loob, pero dahil nga big girl na yung bebe ko at marunong na nga siya humabol, ayan, at napalayas na nga po tayo sa loob at nag-aantay na nga lang tayo sa labas hanggang matapos yung 1-hour session. Kesa nga mag-antay ako doon ng 1 oras, lumabas na nga lang ako at naisipan kong bumili ng vitamins ni bebe at ganun din ito, napadaan nga tayo sa Dunkin Donut, napabili na nga din. And after 1 hour nga, ito nga't kasama ko na ulit ang aking bebe at uuwi na nga po kami. Bali, 1-hour session po yun, 10 to 11 yung schedule ng bebe ko, and meron pong ilang minuto doon na magpi-feedback sa akin si teacher, so hindi ko po mapakita sa inyo kasi bawal nga po. Bali, yung feedback ni teacher, yung ginawa niya, yung nakikita niyang improvement kay bebe at so far positive naman po lahat. At sinabi niya rin sa akin yung mga kailangan ko pang gawin sa bahay para mapatuloy yung improvement. Sobrang bilis ng transition at andito na nga po kami sa bahay at ayun lang, salamat po sa panonood!